Ngayon ako si Austin Westphal. Apurahang balita tungkol sa digmaan sa gitnang silangan ayon sa media. Isang misail mula Iran ang tumama sa base ng Prince Sultan sa Saudi Arabia noong Biyernes. Nagdulot man sugat sa mga sundalong Amerikano at sumira sa ilang eroplano ng ZOA na pang-refuel. Babantayan pa rin namin ang sitwasyon ngayong gabi. Wala pa tayong eksaktong bilang ng posibleng biktima o kagamitang militar na tinamaan sa insidenteng ito. Kasama natin ngayon si Hal Kemper, dating opisyal ng Naval Intelligence, analyst at host ng Estrat Podcast na pamilyar sa Prince Sultan Air Base. Kilala kong lugar. Isa itong base. Ibig ko sabihin, matagal na natin itong ginagamit na base. Nagkaroon ng panahon na hindi natin ito ginagamit ilang taon pagkatapos na ika-11 Setyembre. Dahil sa mga issue sa seguridad, inalis namin lahat ng gamit doon. Pero napakagaling at matibay ang base militar na ito, matagal na naming ginagamit. At isa ito sa mga bagay na kung saan ang mga Saudi at ang ZOA ay mahusay na nagtutulungan. Madalas din itong ituring na base na sapat ang layo kaya ligtas at protektado. Maliwanag na nagbago na ang pananaw sa banta. Si Dave Brown ng WSJ ay nagulat na 10 sundalo ng Zequinira ang nasugatan, 2 ay malubha. Naghihintay pa tayo ng paliwanag sa nangyari. Hal paalala ito na maraming ang depensa sa himpapawid ng Seacuniwa sa rehiyon, pero hindi laging perpekto ang mga ito. Sa ngayon, nasasabat natin ang mahigit 70% ng mga bagay na dumarating. Pero ibig sabihin nito ay may 10% pa rin na nakakapasok. At kung mapapaputok sila ng marami, kung magpapakawala sila ng 100 mga balistikong missile, ibig sabihin, 10 sa mga iyon ay tatama sa isang target. At sa pagkakataong ito, may isang nakalusot at tinamaan ang PSAP. Sa pagkakaintindi ko, mayroong mga KC-135 na malalaking aeroplanong pang-supply ng gasolina sa ere. Kung natatandaan mo, nagkaroon ng isang malagim na insidente sa isang KC-135 na lumilipad doon sa tingin ko ay sa Iraq, sa kanlurang bahagi ng Iraq. Hindi pa ganun katagal, pero sila ang tunay na kabayo ng digmaan. Nagpapanatili sa maraming eroplano at attack aircraft natin sa himpapawid. Alam mo yun, di ba? Ito ang dahilan kaya posible ang malalalim na pag-atake sa silangan o timog ng Iran kung mula ka sa hilaga. Kaya napakahalagang asset sila. Ito ang ginagawa natin at mas mahusay pa kaysa sa iba sa mundo sa pagpapakarga ng gasolina habang nasa ere. Ngunit ayon sa mga ulat, may mga 5 raw sa kanila na nasa apron o sa runway ng paliparan lantad nang mangyari ang pag-atake. Sa pagkakaintindi ko, alam mo na, unti-unti pa lang itong lumalabas. Wala pa tayong kumpirmasyon tungkol dito. Isa sa mga eroplano ay nasira. Hindi ko alam kung tuluyang nawasak, pero hindi na ako magtataka kung may nasawi. At sa totoo lang, kahit isa sa mga malalaking ballistic missile na yon kapag tumama malapit, pwede talagang magdulot ng malaking pinsala. Ipinapakita na nangyari sa Kuwait ang maaaring mangyari kapag sumabog ang warhead malapit sa ating tropa. Naghihintay pa tayo ng opisyal na pahayag mula sa sandatahang lakas ng Itiakuhewa. Kanina narinig natin si Sekretaryo Rubio habang pumapasok na sa ika-5 linggo ang digmaan. Ayon kay Rubio, kaya ng Itiakuhewa makamit ang mga layunin nila sa Iran kahit walang tropang panlupa at umaasa siyang matatapos ang operasyon sa ilang linggo. Ayon sa kanya, ang kamakailang pagpapadala ng libu-libong tropa sa rehiyon ay para bigyan si Pangulong Trump ng mas maraming opsyon. Gaano kahalaba ang magkaroon ng opsyon, ng pinakamaraming opsyon sa isang laban na ganito? Pinananatili nitong nagtataka ang kalaban tungkol sa iyong mga intensyon sa digmaan ng manyobra. Ayon sa filosofiya ni Sun Tzu mula 2,500 taon nang nakalipas, ang layunin ay talunin ang kalaban nang hindi na kailangang lumaban. At sa pagkakaroon ng ilang kakayahan, nagiging napakahirap, minsan halos imposible para sa kanila na hulaan kung saan kasusunod na atake. At ito ay isang bagay na aming pinapakinabangan. Sinisikap naming pabilisin ang aming mga desisyon sa pamamagitan ng ODA cycle, obserbahan, mag-orient, magdesisyon at kumilos, na laging nakatuon sa pagiging mas mabilis at mas epektibo sa aming ginagawa. Meron kaming manayaman sa intelihensya at pagmamanman na nagbabantay sa kanilang mga ginagawa kasama ang Israel at iba pang mga kaalyado upang malaman kung ano ang nangyayari sa lupa at ang iniisip ng pamunuan ng militar ng Iran para mapanatili silang hindi handa.
Kung nasa Tehran ako, tatanumin ko ang sarili ko na may 10,000 parasutista na dumarating na nagbubukas ng maraming opsyon para sa paggamit, bukod pa sa 2 unit ng hukbong dagat na handang gamitin. Tinitingnan ko ang mga isla sa kipot ng Hormuz, ang isla ng Kharkiv at ang buong baybayin na lantad, at tinatanong ko kung saan susunod na atake ang mga Amerikano. Kaya ang interesante ay sinabi ni Sekretaryo Rubio na maaaring hindi natin kailangan magpadala ng tropa sa lupa para sa ating mga layunin. Pero ang banta ng tropa sa lupa ay naroon. Kung babalikan mo ang taong 1,900 doon sa Balkans, iyon lang ang tanging beses na nadulot tayo ng pagbabago ng rehimen sa Serbia gamit ang ating lakas sa himpapawid. Hindi agad nagbago ang rehimen. Sa tingin ko, mga 1.5 taon pa ang lumipas. Pagkatapos tumigil ang lahat, saka talaga nagbago ang rehimen. Kaya hindi yan mabilis ang sunod-sunod, pero ang ituturo ng lahat ay kung hindi dahil sa banta ng mga puwersang panlupa, ang banta ng mga tropa sa lupa, na sa huli ay naging mga tropang pangkapayapaan sa lupa. Kung hindi dahil doon, walang sapat na presyon para magbago ang rehimen. At sa tingin ko, yun din ang ginagawa natin ngayon. Ginagamit natin ang banta ng tropa sa lupa para suportahan ang kapangyarihang ginagamit natin sa impapawid at iba pang paraan. Para magdulot ng ganitong impresyon at baguhin ang kanilang pag-iisip, sinasabi na oo, wala sila dito ngayon, pero maaring may ginagawa sila. Partikular, tinutukoy ko ang mga paglusob at tinitingnan ang iba't ibang uri ng mga paglusob na maaring isagawa. Ito ay maaring maging sobrang nakakagulo para sa isang autokratikong gobyerno tulad ng rehimen ng Iran. At si Pangulong Trump ay nahihirapan sa stock market na patuloy na bumabagsak linggo-linggo. Ang stock ng ZOO ay nagtapos sa pinakamalalang linggo mula simula ng digmaan at ikalima na itong sunod-sunod na linggong pagkalugi. Raul, gaano kalaki ang epekto ng mga suliraning pang-ekonomiya sa bansa sa posibleng mangyari sa labanan? Sa madaling sabi, inoobserbahan ko ang lagay ng presyo ng gasolina, stock market at iba pang sukatan sa bansa. At masasabi kong malaki ang epekto nito lalo na sa White House na ito. Kailangan mong tandaan, ang White House na ito ay binubuo halos ng mga negosyante. Maraming tao doon ay may background sa negosyo, kaya't sinusuri nila ang mga numero at ang mga nangyayari. Pinagmamasdan nila ang epekto ng digmaan sa ekonomiya at gumagawa ng desisyon sa susunod na kalagayan na interesante. Narito ang halimbawa ng maliit na bagay. Sa simula, noong nagsisimula pa lang ang digmaang panghimpapawid, kinatamaan namin ang ilan. Tinatamaan namin sila gamit ang mamahaling mga sistema, malalakas ang epekto, at hanggang ngayon ay tinatamaan pa rin namin sila gamit ang mga sandatang malalakas ang epekto. Pero, nagsisimula na kaming gumamit ang mga sandata na mas mura para gawin yon. Nangyayari ito partly dahil kontrolado namin ang himpapawin sa ilang lugar. Kaya mas nakakalapit at nagagamit ang mga sandatang dati ay di namin magamit. Alam kong parang kakaiba, pero ginagawa nitong mas episyente sa gastos ang digmaan. Maingat nilang pinag-aaralan ang gastos ng digmaan. Lalo na kung nagpapabagsak ka ng drone na $35,000 gamit ang $2 milyong na misil, doon nagiging mabigat ang mga numero paglipas ng panahon. Bago tayo umalis, nagbasa ako ng isang gulat. Ayon sa Ministeryo ng mga Emerhensya ng Rusya, may batch ng mga gamot na naihatid sa Iran. Ipinadala ang mga ito sa hangganan ng Azerbaijan at Iran ayon sa utos ni Putin. Habang papalapit na tayo sa 5 linggo ng digmang ito, Raul, sino ba talaga ang mga tunay na kaalyado ng Iran sa laban na ito? Palagay ko, gusto ng Rusya maging kaalyado, pero limitado lang ang magagawa nila. Kung nagpapadala ka ng gamot, karaniwang tanggap ito sa pandaigdigang antas. Walang hadlang sa pagpasok ng mga gamot. Isa lang ito sa mga kategorya niyan, medical na tulong. Ayon sa Geneva Convention, anumang bagay na medical ay may espesyal na katayuan. Hindi dapat atakehin ang mga gamit na may pulang krus o pulang gasuklay dahil ito ay para sa medical na layunin. Mga bagay, pulang krus, hindi dapat atakihin dahil para ito sa layuning medikal. Bahagi ito ng pandaigdigang batas at sakop din ito ang mga gamot. Sa totoo lang, hindi talaga ako nai-inspire dyan. At tiyak na may dahilan ng Azerbaijan para haranin ito dahil hindi nila sinusuportahan ang Iran. Nakikita ko ito na parang gamot. Sa tingin ko, papayag naman lahat
pero wala ring masyadong maiaalok ang Rusya. Malaking hamon ito sa kanila. At ang talagang interesante dito ay malapit na kaalyado ng Iran ang China. Sila ay parang nananatili lang sa gilid, wala naman silang masyadong magagawa. At ito ay isang bagay na pinagmamasdan ng lahat. Alam mo, ang buong pagtatayo ng BRICS, itong alternatibo sa G7 kumbaga, kung saan meron kang pangunahing Rusya at Sina at Iran at Brazil, siyempre. At pagkatapos ay South Africa, kaya tinawag na BRICS. Pero mas malaki pa dyan. Ipinapakita nitong kulang talaga sa konkretong aksyon para harapin o tulungan ang mga miyembro nito. Sa ganitong sitwasyon, kung gayon, ang Iran ay halos mag-iisa. Si Al Kemper ang host ng The Strat. Pakinggan ito kahit saan may podcast. Salamat, Au. Salamat, Austin.